Hey yo! Hagad na mga silo. Magandang umaga mga silo. Magandang araw sa lahat. Ako'y nagbabalik dito sa ating YouTube channel. So ngayong umaga, ngayong araw ay ayan, no? May dala-dala akong kalabaw mga silo. Kalabaw po ito ni Suhin ko Roger. Gagamitin namin ito sa pagtamnan namin ng gula, ano doon, sa pagtamnan ng walang daan dito. Bababa kaya itong kalabaw Roger. Kalabasa, hanap na akong daan, may kanal eh. Papadaanan namin muna ng araro ito bago namin tamnan, parang kudling ba yan. Update nga po pala kay Mrs. Update nga po pala kay Mrs. Mausilo, nasa Quezon pa sila kasi nasiraan daw sila mga silo, kaya stranded sila sa Quezon. Wala pa tayong almusal mga silo. Galing tayo doon sa ating mga alaga. So pinakawalan ko yung ating mga kambing kanina. Pinastol ko ng 3 oras. So last 9 na yata. Medyo hagad na ako. Daling ko lang itong kalabaw doon kay Ramon sa pinuntahan natin kahapon. Tapos balikan ko yung motor. Nandun na iwan yung motor. Deliver ko lang ito para makapag-araro na si Junre. Si Junre ang magano dito, mag-drive sa kalabaw. So ayan mga silo, yan ang araruhin. Pero sinilong ko muna yung kalabaw kaya wala pa yung operator nito. So ako naman babalik doon dahil nandun sa kalsada yung aking motor. Kukunin ko muna. Diyan ka muna ha, silong ka lang. Dara! Tapos magkakatay kami ng manok. Ay si John may dalang manok at saka kapayas. Dito ko, sadyo ko kayo dito, nagbakiro ko kandeng. Ako ihaw na, kuha ko sa nang motor. Tuwad to ka dumeng. Daraw. Kanarap ko na yung Ramon. Motor na ay. Ha? Motor na. Kumunta kong bakgas, ikukop. Ano? Andang, sige. Kuha ko sa nang motor, kaya ako ihaw ala. Sige. Magkatay kami ng manok, so. Ha? Bilbilagin na yan. So ako naman ito mga swelo, makakasave na naman tayo nito dahil siyempre dito tayo na naman kakain. Pinapatudling ko na ni John Ray mga swelo para mamayang hapon hindi na tayo magano, tingnan ko kung pwede na tayo makapag-transplant. Ang ating mga alagang kambing, talagang binusog ko muna sila bago ko pinauwi. Maaga tayo kanina lumusong. Ay, meron tayong activity. Tapos katay daw kami manok. Ay, may dala-dala na si Don Renan. Okay. Tandang at papaya. Tinula tayo mamaya. So, ako ang magluto o ako magkatay ba. Kunin ko lang muna yung kalabaw.
kasama natin. Mainip daw siya sa bahay. Siya lang mag-isa doon sa bahay. Sumama siya. Dito tayo kay former kapitan. Ano tayo din ng manok. Luto. Tapos ano na rin doon sa ating pagtamnan. Prepare na ba? Pwede. Doon tayo doon. Kababad na rin yung mga kalabaw. Laham no? Oh, lulong kalit baba. Ready? Dito man lusot siya katong bargas ba. Sit up na John Ray ang ating araro. Manok. Pero nga to, what ito nimo? Obe. Sige. Siya daw muna bahala dyan dahil mag-ano tayo din ng manok. Magkatay. Ayan o, parang sasabungin yata ito ah. Boss. Oo. Ating lulutuin. Kaming magawa eh. Pantari, masarap pantari. No? Ba, masarap sabaw yan. Mag-music muna tayo. Sige, katay na. O de. Dito muna tayo de. Lambay tayo de. Magluto tayo manok de. Ganda ng bunga ng upo mga silo oh. Kung sa atin ba to, harvest na ito. Kung sa kanya, pinapalaki niya. Kanya-kanyang diskarte kasi ayaw niya ibentang ayaw niya ipitasin na maliit pa ba. Pero para sa akin okay na yan kasi hindi nga mabili kapag kapag sobra laki. May mga gulay sa okra, ang palaya. So nag-upisa na si John Ray doon araro. Silong ko muna de. May ihian mo pa yung linis muna tayo sa manok. Magtinula kami. Ayan lagyan daw namin ng kangkong, papaya, sitaw. Tapos lagyan daw ng upo at saka patola. Sige. Para may gulay yung ating manok. Ambi Si Orlando na lang pala ang maglinis dun sa manok. Lalayan ko dito si John Ray. Tulong-tulong tayo dito sa nag-aararo. Yan Diyan ka lang, hindi lang tayo uwi. Dito tayo kakain. Yan pa mga swelo. Pa-swimming muna na dun rin yung kalabaw. Ayun. Tapos bale ito ang tatamnan natin. Bale yung araro lang niya yung pinadaanan namin ng araro. Ay yung bale tamnan ba. Dito yan yung allowance niya. Medyo na tapat lang sa nyug kaya nilihis lang bagya. Yan. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang doon yan. Tapos tingnan ko kung mamayang hapon makapag-transplant tayo. Tara, silong muna tayo doon sa kubo. Music. Yan, luto na tayo mga silo. Ako ang magluluto din Gisa muna natin, gisa ang ating kalabasa Tara.
Nakabako. Sa 2, 3, 4, 5 tudling na. Shhh! Ande! Shhh! Yan, uwi muna ako mga sulo kasi may meeting daw kami ngayon sa farmers, mga asosasyon ba. Inawaanan ko muna sila doon. Balik na lang tayo mamaya, magtanim tayo mamayang hapon. Ay, busolb kami, busolb sa ulam namin. Tinulang manok na maraming gulay. Ayan si Andy, o tara di. Kumain na rin yan si Andy pala. Kinakain ko na rin doon, pero walang pagkain doon sa bahay. So, uwi muna ako kasi may meeting akong atinan ngayon. Dali di. So, pagdating namin sa bahay, yan si Andy. Higa lang daw muna siya dahil pagod siya. Yan, dito lang muna siya kasi papunta tayo dun sa may meeting. Loko. Busog na siya. Ayan na, kami lang dalawa dito ni Andy sa bahay. Ay, wala si mother. So, ayan mga kaswelo, saklap ay di tayo makapagtanim ngayon ng kalabasa dahil po ay doon sa aking inatinan na meeting ay kakalabas lang namin nga, medyo matagal na tapos ang meeting. So hapon na, mag-aalas 4 na. So yung ating kambing kailangan nating ipalabas uli. Ay, kanina pang umaga yon yung pastol ko, hindi ko pa sinida sa katihan yun, pinastol ko lang, pastol ko uli. Nangyayari nito, bukas na lang ko itanim yung kalabasa para sabay-sabay na rin matanim dahil hindi pa tapos magtudling kasi umalis yung nagtudling, may nilakad, so bukas niya tapusin din. So naka-6 na tudling siguro siya or 5 kasi pag alis ko 5, hindi ko alam kung nakapag tudling siya uli, pero palagay ko hindi siguro kasi may lakad nga. So bukas niya tapusin, bukas na rin ako magtanim para sabay-sabay na dahil tutungo ako sa mga alagang kambing ko ngayon. Pero ayan, may dala akong feeds. Papakain muna ako ng baboy, saka ko puntahan yung kambing para bantayan, pastol. Kapag umuwi na sila, saka na ako mag-ikot-ikot sa aking kalabaw, isaka, dahil nakababad sila at lipat na rin sa baka. So yan, ganyan po ang mangyayari ngayong araw mga silo, ngayong hapon. So, kung hindi lang tayo nag-attend ng meeting ay baka hindi tayo magahol ba. Nag-attend lang ako ng meeting. Sige, ay meeting dito sa mga farmers. Okay, malapit na tayo din sa ating baboy. Whoop, shower. December 8 ang kasulo ay nakakapira na ako dito. Yan. Tapos ito siyempre
Pagbenta din yan. So yun, naka-schedule yun. December 8. Siyempre magbibigay din ako sa grupo sa asosasyon. 40%. 60 naman sa akin para doon sa pag-alaga. Okay. So ayan po mga swelo, nakapag pakain na tayo. So ngayon nag-update si Mrs. Umandar na daw yung kakaandar pa lang. Yung sasakyan nila. Nasiraan daw sila doon sa Quezon. Dapat ngayong oras, kung hindi lang nasiraan ay nandun na sila sa Maynila. Pero nasiraan, ginagawa pa. So nag-update si Mrs. sa akin na tumakbo na daw, umandar na. So sana tuloy-tuloy na po. Dahil alam ko ang pagbabiyahe talaga ng malayo ay sobrang pagod talaga. So nag-aalala din ako siyempre. Nandun yung aking mag-ina. Kaya lagi ko silang tinatanong kung nasa na sila. Hindi ako mapakali mga asilo kapag hindi pa sila nakarating ng Arayat. Kaya minomonitor ko rin sila. Basta lalo na nandun si CJ, nag-aalala din ako. Hindi ako mapakali din hanggang nasa biyahe pa sila. So sana po tuloy-tuloy lang yung kanilang biyahe. Wala nang problema at maraming salamat din po sa kay boss sa taas na maganda yung panahon sa kanilang pagbiyahe. Yan o. Meron daw papasok na bagyo pero sa 8 yata. Yan yung haka-haka. So sana hindi matuloy. At pala salamat din, thankful din po ako sa aking mother. Siya ang pumalit sa papel ni Mrs. sa paghahanda ng aking pagkain. Dahil yun nga, maghapon ako sa bukid. Tapos sa umaga naman, madilim pa ako aalis sa bahay. So pagdating ko sa bahay, kanina nga umaga, meron na nakahapag sa lamisa. Kasi kung wala si mama, walang maghahanda na aking pagkain. So pagdating ko sa bahay, ako mismo ang prepare sa aking pagkain ko. Nandyan si mama, so the rescue, para palitan yung ni Mrs. papel ni Mrs. na tagapaghanda ng pagkain. Kagabi rin, may gabi na rin ako nauwi. Meron ng pagkain sa lamisa. Kaya salamat ako, nandyan si mother na rescue. Dahil din siya sa akin, si mama. Dahil marami akong ginagawa. Alala din. Dito ako sa bukid, may obligasyon din. Sige. Puntahan ko muna yung mga kambing. Mangyayari nito, katulad na sinabi ko, mahuli yung kalabaw at baka sa pagkuha, paglipat. Unahin ko yung kambing. Sige. Pakawalan ko muna sila, pastro ko muna sila. Okay mga swelo, yan ang update ni Mrs. Hintayin ko lang po yung update niya kung nasa na siya. Okay. Yung ating service, diyan ka muna ha. Yan, salamat din sa aking kasama palagi. Malaking pakinabang din po yan sa akin, yung service. Napapadali yung pagpunta-punta ko dito sa bukid. Okay, babaan muna ako doon sa mga kambing, mga kaswelo. Bukas nga pala, share ko lang pala sa inyo yung aming napagmitingan ba. Meron bukas sana kami mamili dun sa aming mga nakaproposal na mga bibilhin, mga seeds, lahat, tools at iba pa. So nakiusap ako sa karamihan na kung maaari ay kung pwede sila na lang muna ang mamili. Naman na nakakanvas naman yun, kinanvas ko na yun. So pagbayad na lang sa kanila. Kasi sabi ko, hindi ko talaga kayang ako pa ang
mag process niyan o mamili niyan. Dahil meron po akong obligasyon, wala na akong kasama dito. So, salamat din sa aking mga kasamahan na naintindihan yung sitwasyon ko. Yun, sila muna ang mamili. Total, naka-canvas ko na yun. Pagbayad na lang sa kanila. So, pinaano ko lang yung sasakyan sa barangay ba, na yun ang gagamitin kapag namili, para hindi na sila mahirapan. May marami-rami yung bibilhin. Yan. Tingnan natin kung chat na si Mrs. Wala rin signal dito. Wala nga. Mahirap dito sa bukid. Wala na signal. Nagwala-wala ba? Andyan yung mga kalabaw ni Orodi. Hindi pa nakasaka. Sige. Sa atin mamaya na yan. Unahin ko muna yung kambing. Bukas na rin ako magtanim umaga. Agahan ko magtanim. Palayan nyo dani. Nandyan na rin si Princess. Lipat ko na para isang baka na lang, si Claudia na lang at si Momo ang ilipat ko mamaya. Tapos si Marbeck, si Mama ang tagapaglipat. Malapit na mga anak yun, February. Okay, labas, kain. Maiwan ka dyan, maiwan ka. Storo. Maiwan ko mga storo, pinali ko. Dito, huwag kayo maghiwalay. Mahirapan tayo mahirapan ako kapag maghiwalay kayo. Sama-sama. Pagmamasdan na natin mga kambing, mga silo. Nandyan sila Tapos yung palayan ni Roger, ito na traktor na. Ayan, malinis na. Finishing na lang ito. Dahil wala pa siyang binhi, nag-plat-plat pa siya dun. Ayan yung ating traktor. Bukas kung uulan daw ito, babiyahe ito dun sa kabila kila Kanato. Ayan, sila nang bahala. Hindi ko na inano yung traktor, pinagkatiwala ko na sa kanila. Kung may kita, di mas maganda. Si doktor nang bahala. Dahil busy ang linya ko ngayon. Sige, kain, bilisan nyo. Daming damo dyan Itong isa nandito sa iba yung trip niya sa Pilapil. Ayan pa mga suelo, update kay Mrs. Tumatakbo na daw sila. Ano ba yun? Candelaria, Quezon. Oo. So siguro daw gabi na silang makarating dun. So sana makarating sila na hindi pa cut off yung biyahe papuntang Arayat. Pero sabi niya baka daw cut off na pagdating nila dun. At maghintay na naman sila doon sila magpabukas o madaling araw. Madaling araw sila sasakay na naman papuntang Arayat. Dahil na-delay yung kanilang biyahe nga dahil nasiraan sila. Kung hindi lang na-delay, baka nagbiyahe na sila ni Mrs. ngayon sa Arayat. Ayan, kachat ko siya. So yun, hanggang ngayon nandyan, ayan medyo magdilim-dilim na mga silo. Ang oras ay anong oras na? 5:12. Ayan. Wala akong ibang libangan dito kundi may isang tuntunin ang pagbabantay ng bituin. Ang aking pinapanood mga kasilo, Hiraya Maranawi, Manawari. Ayan, hintayin ko lang na mabusog sila. Pag medyo madilim-dilim na, saka natin pauwiin at saka ako na ikutan yung mga kalabaw ko at saka baka para ipastol. Pero yung aking pinaglagyan ng baka ay marami naman damo. So ito ang talagang importanteng bantayan kasi ito nakakawala lang ba para hindi maka ng tanim. Ayan.
Dandahan na tayo doon, dandahan na. Ay, medyo malayo pa yung ating biyahe. Okay, dandahan na. Okay, dandahan, pauwi, palakad. Okay. Tara. Dandahan. Dandahan na sila mga sila pababa, pauwi. Uwian na sila mga silo. Madilim na. Time check. Time check tayo, time check. O yun. 5:33. Dali na. Uli! Na sila sa gilid magdaan dahil nakatraktor na ayaw nila dumaan sa putik ba. Mautak din. Oh, uli! Na sila sa baba yung hindi nakatraktor. Sige na. Ano? Takbo sila. Nakamdalim na. May kalabaw pa. Yung isa natin kalabaw nandun sa ilog. Puntahan ko pa niyan. Yung dalawa nandito lang sa sapa. Mabilis lang yun. Uli na. Ito hindi na traktor dahil natuyuan. Naghihintay na naman ito ng ulan. Ayan. Sana umulan mamaya dito para makatraktor ito. Ayan. Ginabi na ako mga kaswilo. Ayan o. Alas 6 na. Alas 6 na ng gabi. So napauwi ko na yung mga kambing. Ayan si Victoria. Ayan, kumikintab yung mata. Nasa ano pa siya, babaran. Saka ko ngayon mamaya. Unahin ko si Clark kasi medyo malayo siya. Ayan. Okay. Okay na si Clark. Ayan si Clark ko. Okay, kain ka ng kain dyan, Clark. Tapos si Victoria. Tapos yung isa nasa ilog pa. Dali. Tapos si Jason. Tapos si Claudia at si Momo. Tapos uwi na para makapagpahinga. Alright. Magandang gabi po mga swilo. Magandang gabi din sa inyo dyan. Uy, yung ating galon pala. Buti. Ating galon. Yan, ito naman sila ni Momo sa ni Claudia. Okay. Tayo sa Jiso na lang. Last. Yan, dito na tayo sa ilog mga kaswilo. Si Jiso nakaswimming pa. Uy, di ka nilamig. Nakababad pa siya sa ilog eh. Tara na. Saka ka na Ken. Mga pangang ligot. Huy, nagsiswimming pa oh. Tayo. Ay. Tara. Tara. Sumisid pa. Tara. Yan. Saka ko na si Jason mga kaswilo para makakain na siya. Gabi na. Ay makauwi. Makauwi sa bahay. Meron na kayang luto si mother ngayon. Siya na nagluluto ng ulam namin dalawa. Dahil ako laging nasa bukid. Sige.